Isasailalim na sa forensic examination ang mga na-recover ng mga buto sa Taal Lake para malaman kung may kinalaman ito sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nakakuha na rin daw ang mga otoridad ng DNA samples mula sa ilan sa mga kaanak para ma-cross-check sa mga buto. Narito ang Express Report ni Brian Castillo. Hawak na ng PNP sa Camp Crame ang ilan sa mga buto na nakuha mula sa search and retrieval operation sa Taal Lake. Sabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, isa sa ilalim ang mga ito sa forensic examination para matukoy kung ilan nga sa mga ito ay sa nawawalang mga sabongero. Batay anya sa paunang pagsusuri ay halo-halo o magkakaiba ang nakikitang pinagmulan ng mga na-recover na buto. Mayroon daw na posibleng galing sa hayop o kaya naman ay sa tao. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Sa ngayon, nakakuha na ang pulisya ng standards o DNA samples mula sa 12 kaanak ng mga missing sabongero. Katuwang ang DOJ ay ipoproseso ang mga ito sa cross-matching para makumpirma kung mayroong magtutugma mula sa mga buto at sa DNA profiles ng mga kamag-anak ng mga biktima. At sa oras na mayroon daw mag-match, ito na ang pinakamalaking development sa kaso ng mga missing sabongero. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros. Ang hinihingi ng mga pamilya yung closure. Sabi nila parang sa kanila parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon kung magkakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure. Ayon pa kay Torre, mabusisi at komplikado ang proseso, kaya hindi niya ito mamadaliin. Pero asahan daw na hindi magtatagal ang magiging proseso ng cross-matching. This is a technical process, very technical examination. So I just would like to give a timeline for it. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.